Fatima, may tawag ka sa telepono sa receiving section. Sabi ng isang teller na kasamahan niya sa bangko. Nagtataka si Fatima kung sino maaaring tumawag sa kanya gayong oras naman ng trabaho. Hindi naman to pamilya niya dahil kadalasan naman sa cellphone tumatawag ang nanay at mga kapatid niya. At mas lalong hindi si Hendrix dahil alam naman nito ang number niya at hindi rin yung tumatawag kapag oras ng trabaho. Hello, good morning. Sagot ni Fatima sa telepono. Hello, Fatima Antonio? Boses ng isang medyo may edad na babae. Agad na kinabahan si Fatima dahil parang familiar sa kanya ang boses ng taong kausap niya ngayon. Ang mami ni Hendrix. Hindi nga siya nagkamali na magpakilala to sa kanya. Gusto ko makipag-usap sa iyo mamayang alas 5 ng hapon sa Annabelle's Restaurant. May mahalaga akong sadya sa iyo kaya hihintayin kita. Mahalaga ang bawat oras ko kaya huwag mo akong paghintayin na matagal. Wika ng babaeng kausap ni Fatima. Nagtataka naman siya kung anong pag-uusapan nila. Ngunit pumayag na lamang siya na makipagkita kay Madam Romina dahil natitiyak niyang may kinalaman to tungkol sa kanilang dalawa ni Hendrix. Hindi naman galit ang tono nito, ngunit naroon pa rin ang kagaspangan ng pananalita. Sige po madam. Mahinang sagot ni Fatima. Matapos marinig ang sagot niya, ay ibinaba agad ni Madam Romina ang telepono. Kaya bumalik na rin si Fatima sa teller desk. Mars, sino yon? Tanong ni Kay. Mami ni Hendrix, gusto raw makipag-usap mamaya sa akin. Casual na sagot ni Fatima. Oy Mars, baka pumayag na yun sa pagpapakasal niyo ni Hendrix. Nakangiting bulong ni Kay. Hindi ako sigurado Mars, pero palagay ko, hindi ganun yon? Sagot ni Fatima. Pagkaraan ng ilang mga oras, ay dumating ng hinihintay na pagkikita at hindi maiwasan ni Fatima ang kabahan dahil unang-una, hindi na alam ko anong sadya sa kanya ni Madam Romina. Alas 4 pa lamang ng hapon ay lumabas na si Fatima ng bangko dahil ayaw niyang mahuli sa kanilang pagkikita ni Madam Romina. Buti na nga lang at isang sasakyan lang mula sa Banco de Oro ang Annabelle's Restaurant kaya tiyak niya makakarating siya sa tamang oras. Pagkalipas ng ilang minuto ay nakarating na si Fatima sa Annabelle's Restaurant. Agad siyang pumasok sa loob at hinanap agad ng kanyang mga matang ina ni Hendrix. Nakita niya tong nakaupo sa may dikalayuan sa gawing kanan ng bahagi ng restaurant. Kasalukuyan tong kumakain at umiinom ng juice. May kasama tong isang lalaki na sa tingin ni Fatima ay personal na alalay ni Madam Romina. Lumapit siya sa kinaroroonan ng dalawa at agad na nagbigay galang. Maupo ka Fatima. Utos sa kanya ng ina ni Hendrix. Humila ng upuan si Fatima at ngayon nakaupo sa harap ni Madam Romina at ng kasama nito. Kumain ka muna. Alok nito sa kanya. Okay lang po ma'am, busog pa po ako. Mahinahong tugon ni Fatima. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa at dediretsahan na kita. Hindi kita gusto para kay Hendrix at siguro na may alam mo yan, di ba? Total at pera lang naman namang sa Avedra ang habol mo. So bibigyan kita ng 5 milyong piso kapalit ng paglayo mo sa anak ko. Walang kibing sabi ni Madam Romina at pagkatapos ay inilapag nito sa mesang cheque naglalaman ng 5 milyong piso. Nabigla si Fatima sa kanyang narinig dahil hindi niya inaakala na ito pala ang sadya sa kanya ni Madam Romina. Pinabayaran siya nito para layuan lang niya si Hendrix at nang hindi na matutuloy ang kanilang kasal. O ano? Kulang pa ba? Name your price and I'll give it to you. Basta't umalis ka lang sa buhay ng anak ko. Seryosong sabi ni Madam Romina. Hindi naman galit ang tono ng boses nito, ngunit alam ni Fatima na anumang oras, maaari siyang sigawan nito. Masyadong nainsulto ang pagkatao ni Fatima dahil sa sinabi sa kanya ni Madam Romina. Siguro nga'y ang tingin sa kanya ng ina ni Hendrix ay mukhang pera talaga siya. Oo nga't nakipagkasundo siya kay Hendrix, kapalit ng pera. Ngunit meron siya malaking dahilan at iyon ang maoperahan ng kanyang amang may sakit sa puso. Subalit itong matapobreng babae na kaharap niya ngayon ay masyadong napakababaw ng pagtingin sa kanya porket mahirap lang siya. Fatima Antonio, ano kulang pa ba?
Nagsisimula nang tumaas ang boses ni Madam Romina kasabay niyang pag-arko ng isang kilay nito. Ma'am, unang-una, hindi po perang habol ko sa anak nyo. At kung babayaran po nyo ako para lang iwan kong anak nyo? Sorry po, pero hindi ko po magagawa yan. Mahinahon, ngunit diretsahang tugon ni Fatima. And why not? Sa bagay nga naman. Ano nga ba tong 5 milyong piso kumpara sa kabuang halaga makukuha mo kapag magiging asawa ka ni Hendrix, diba? Nang uuyamin na wika. At medyo tumaas na ang boses nito at halata nang nagagalit. Ma'am, masyado niyo na huminamaliit ang pagkatao ko. Ngunit kahit ano pong sabihin niyo, ma'am, hindi ko po iiwan ng anak niyo. Mariing wika ni Fatima at akmang tatayo na sana siya ngunit muling nagsalita si Madam Romina. And this time, galit na ang boses nito. Stupid woman! Okay, fine. Kung ayaw mong tanggapin, bahala ka. Pero wag kang umasa na matatanggap kita bilang bahagi ng pamilya. Never! At gagawin ko ang lahat upang maging miserable ang buhay mo. Hindi ka magiging masaya. Bulyaw ni Madam Romina. Malakas ang boses nito, kaya tuloy pinagtitinginan sila ng mga tao sa loob. Buti na lang at hindi pa gaanyong matao sa Annabelle's restaurant dahil alas 5 pa lang ng hapon. Ngunit gayon pa man, nakaramdam ng sobrang hiya si Fatima at hindi na niya to matatagalan pa. Kaya nagmamadali siyang tumayo at lumabas ng restaurant. Mabilis na naglakad siya papunta sa sakyan ng LRT. Ngunit hindi niya namalayang umiiyak na pala siya. Labis siyang nainsulto sa sinabi ni Madam Romina at hindi rin niya maintindihan kung bakit labis siyang nasaktan. Gayong wala naman silang relasyon ni Hendrix at hindi naman totoong ikakasal sila. Pinahid niya ang mga luha naglalandasan sa kanyang mga mata habang patuloy na naglalakad papunta sa sakayan ng LRT. At nang biglang huminto sa tabi niyang isang puting kotse, nang tingnan niya to, ay si Eric ang kanyang nakikita at parang nakainom to. Pinasakay siya nito sa kotse, ngunit pabilis siyang tumanggi. Biglang bumaba si Eric at hinawakan nito ang kamay niya at pilit na pinapasakay. Bitawan mo ako, Eric! Ano ba? Sigaw ni Fatima habang pinipilit niya makawala sa mahigpit na pagkakahawak ni Eric sa kanya. Let go of her! Isang malakas na suntok ang tumama sa mukha ni Eric. Nagulat si Fatima na makita niya si Hendrix at galit na galitong nakatingin kay Eric. Wag ka nang lumapit sa fiancé ko, kahit kailan. Muling sigaw ni Hendrix at ako mang susuntukin pa sana nito ulit si Eric. Ngunit mabilis na napigilan ni Fatima ang kamay nito. Tama na, Hendrix, please! Sumakay si Fatima sa kotse ni Hendrix at iniwan nila mag-isa si Eric sa daan. Okay ka lang ba? Tanong ni Hendrix kay Fatima. Okay lang ako. Pero paano mo nalaman na pupunta ako sa sakayan ng LRT? Tanong ni Fatima. Tinawagan ako ng kaibigan mo dahil nag-aalala siya sa'yo. Tumawag daw kaninang mami ko at gusto makipag-usap sa'yo. Kaya pumunta ako sa Annabelle's restaurant. Ngunit hindi lang ako pumasok sa loob. Ano kailangan ni mami sa'yo? Curious na tanong ni Hendrix. Ayaw sanang ipaalam ni Fatima sa binata ang sadya ni Madam Romina sa kanya. Ngunit masyadong mapilit to. So anong sinagot mo kay mami? Seryosong tanong ni Hendrix. Siyempre, hindi ko tinanggap. Nakapirma na ako sa kontrata sa'yo at kailangan kong tuparin yon. Tugon ni Fatima. Sinabi mong tungkol sa kasunduan natin? Biglang kumunot ang noo ni Hendrix. Aba hindi no? At bakit ko naman sasabihin? Sinabi ko lang na hindi ko maaaring tanggapin ang inaalok ng mami mo dahil hindi naman perang habol ko sa'yo. Yun lang bang sinabi mo? Tanong ulit ni Hendrix. Oo, yun lang. Ano pa nga ba? Pabalang na sagot ni Fatima. Narinig niyang bumuntong hininga si Hendrix at sa tingin niya, may malalim na iniisip to. Bukas pala, pupunta tayo sa bridal gown designer upang masukatan ka. Pag-iiba niyang usapan ni Hendrix. At bakit kailangan pang sukatan ako? Marami namang mga bridal gown rentals dyan ah. Pangangatwiran ni Fatima.
Huwag ka na nga maarte dyan. Basta bukas pupunta tayo doon. Tapos. Mariing wika ng binata. Hindi na nga lang sumagot si Fatima dahil baka magtalo na naman sila ni Hendrix. Hanggat maaari, ayaw niya na makipag-away dito. Kumain ka na ba? Tanong ng lalaki sa kanya. Hindi pa. Sa apartment na ako kakain at sigurado naghihintay niya sa akin si Kay. Sagot ni Fatima. Nagugutom ako, kaya samahan mo akong kumain. Seryosong wika ni Hendrix. Mayat may pinarada nito ang sasakyan sa tapat ng isang mamahaling restaurant. Pagkatapos bumaba ito at pinagbuksan si Fatima ng pintuan. Habang papasok sila sa loob, ay hinawakan ni Hendrix ang kamay niya at hindi maintindihan ni Fatima kung bakit kakaiba ang sensasyong hatid ng pagkakahawak ni Hendrix sa kamay niya. Pwede bang bitawan mo ko, Hendrix? Wika ni Fatima. Tiningnan siya na masama ni Hendrix bago binitawan ang kanyang kamay. Alam mong arte mo, no? Trabaho lang naman to, walang personalan. Naiinis na wika ni Hendrix. Oo nga naman, trabaho lang naman ang lahat at alam ni Fatima yon. Ngunit bakit parang nasasaktan siya nang sabihin yun ni Hendrix? Araw ng linggo at walang trabaho sa bangko, kaya hindi pa bumabangon si Fatima. Nakahiga lang muna siya sa kama, ngunit bigla niyang naalalang tawagan ang kanyang ina sa probinsya. Kinapa niya ang kanyang cellphone sa ibabaw ng drawer at nagsimula mag-dial. Sa martes ng schedule ng operasyon ng kanyang ama, kaya kailangan niya itong kamustahin. Medyo nalulungkot nga siya dahil hindi man lang siya makakauwi sa kanila. Aasikasuhin pa kasi nila ang kanilang kasal ni Hendrix. Ngunit pagkatapos ng kasal, ay magpa-file siya ng isang linggong bakasyon para mabisita niya ang kanyang pamilya sa kanila. Hello, Nay? Kamusta po kayo? Si Tatay? Tanong ni Fatima. Okay naman, anak. Maayos na rin ang lahat ng kakailanganin sa operasyon. Kamusta ka naman? Tinatanong nga pala ng itay mo kung makakauwi ka raw. Sabi ng ina ni Fatima. Maayos naman po ako, Nay. Pero sa ngayon po hindi muna ako makakauwi. Siguro sa susunod na buwan na po. Sagot ni Fatima. Medyo nakonsensya siya dahil hindi man lang alam ng pamilya niya ang kanyang mga pinagagagawa. Wala rin naman siyang balak na sabihin ito dahil ayaw niyang dumagdag pa sa iisipin ng kanyang ina. Ang importante naman talaga ay ang maipagamot niya ang kanyang ama at maoperahan to sa puso. Nay, kamusta naman sina Bella at Isis? Tanong ni Fatima na ang tinutukoy ang kanyang mga kapatid. Si Bella ay mas bata sa kanya ng 4 na taon at ang bunso nilang si Isis ay mas bata din kay Bella ng 2 taon. Okay naman sila, anak. Pinagbuti naman nilang kanyang pag-aaral kaya wala kang dapat na alalahanin pa. Tugon ng kanyang ina. Sige, anak, at papakainin ko muna ng tatay mo, ha? Oo nga pala, ikamusta mo na lang ako kay Eric. Wika ng ina ni Fatima, saka nito pinindot ang end call button. Matapos siya makipag-usap sa kanyang ina, pinatay niya muna ang kanyang cellphone bago niya to ibinalik sa ibabaw ng drawer. Ayaw niya muna makatanggap ng tawag o text dahil nais niya makapag-relax, kaya mas mabuting naka-off ang kanyang cellphone. Mayat may pumasok sa kwarto ang kanyang kaibigang si Kay. Bumangon ka na dyan, Mars, at kakain na tayo. Sabi ni Kay, sabay hila sa kanyang kumot. Inaantok pa ako, Mars. Gusto ko pa matulog. Sagot naman ni Fatima habang naghihikab ito. Oy, 9:00 na kaya? Nagugutom na ako kaya tara na sa kusina. Muling wika ni Kay. Sumunod na lang din si Fatima dahil nakaramdam na rin siya ng gutom. Kadalasan kasi, maaga silang kumakain ng agahan, lalo na kapag araw ng trabaho. Kaya nasasanay ng kanyang tiyan na magkakalaman ng maaga. Pagkatapos silang kumain, ay bumalik agad si Fatima sa kwarto niya. Kapag linggo kasi ay si Kay ang naguhugas sa mga pinagkainan nila, habang siya naman ang nakatoka kapag araw ng Sabado. Nasa loob siya ng kanyang kwarto at kasalukuyang nanonood ng Korean drama sa kanyang laptop nang bigla siya makarinig ng busina ng sasakyan. Kinabahan bigla si Fatima dahil sa isip niya baka pumunta si Hendrix at may lalakarin na naman sila.
kaya dali-dali niyang tiningnan ang bintana kung kaninong kotse ang huminto sa tapat ng kanilang apartment. At hindi nga siya nagkamali nang bumaba ng sasakyan si Hendrix at nag-doorbell sa kanilang gate. Maya't maya'y pumasok si Kay at sinabi niya sa sala si Hendrix at naghihintay sa kanya. Bakit daw, Mars? Wala naman siyang sinabi may lalakarin kami ngayon na. Pagtatakang tanong ni Fatima. Nagkibit-balikat lang si Kay, ngunit biglang umitito na parang nanunukso. Baka na-miss ka nun, Mars. Humahagik-gik na sabi ng kaibigan ni Fatima. Uy, parang minaamoy ako. Dagdag na wika ni Kay habang inikot-ikot ang mata nito sa kisame. Tumigil ka, Kay. Hindi ka nakakatuwa. Bulyaw ni Fatima at pinandilatan to ng mga mata ang kanyang kaibigan. O siya, puntahan mo na doon ang Prince Charming mo at baka mainip na kakahintay sa'yo. Nakangiti pa ring wika ni Kay at pagkatapos lumabas to ng kwarto. Ayaw man ni Fatima, ngunit kailangan niyang harapin si Hendrix at baka magalitan naman to sa kanya at mag-away na naman sila. Ang hirap pa namang espelingin ng ugali nito. Saglit siyang humarap sa salamin at sandaling inayos ang sarili. Bahala na kung hindi pa siya nakaligot, nakapambahay lang siya. At least may dahilan siya para hindi sumama sa kung saan man ang punta ni Hendrix. Nagtungo si Fatima sa sala at nang makita siya ni Hendrix ay nginitian siya nito. Sa isip ni Fatima, buti naman at hindi tinopak ang lalaking to. Subalit hindi rin siya dapat makampante dahil baka mamaya ay bigla magbago ang mood nito, lalo na kung hampasin ng masamang hangin. Ang gwapo pa naman nito ngayon sa suot nitong kulay navy blue na polo shirt na pinarisan ng itim na pantalon. At ang ganda ng ngiti nito ha, in fairness, sabi niya sa kanyang sarili. May lakad ba tayo ngayon, Hendrix? Sa pagkakatanda ko, wala ka namang binabanggit kahapon. Panimulang sabi ni Fatima. Tumawag kasi yung bridal gown designer. Hindi daw siya available bukas, kaya ngayon ka na lang daw niya susukatan. Wika ng binata. Ganun ba? Hindi pa ako nakakaligo eh. Actually, kakatapos lang namin kumain ni Kay. Di maligo ka. Maghihintay ako. Siguro naman hindi ka aabot ng 1 oras sa banyo, di ba? Seryosong sabi ni Hendrix. Di naman kasi kita makontak kanina, kaya pumunta na lang ako dito. Dagdag na sabi ng binata. Hindi na lang umimik si Fatima at saglit na iniwan na lang muna si Hendrix para makapaghanda siya. Matapos ang ilang minuto ay nakapagbihis na si Fatima at matapos makapagpaalam kay Kay ay umalis na sila ni Hendrix. Doon sila huminto sa isang sikat na butik sa Quezon na unang bumaba ng sasakyan si Hendrix at pinagbuksan na pintuan si Fatima. Agad namang bumaba ang dalaga at nakmangahawakan siya ni Hendrix. Ngunit iniwas ni Fatima ang kanyang kamay at patuloy na naglalakad papunta sa loob ng butik. Agad naman silang sinalubong ng isang bakla na sa tingin niya ay kaibigan ni Hendrix. Ngunit hindi inaasahan ni Fatima na dito sila magkikita ni Jewel. Dahil kasalukuyan din tong namimili ng gown. At nang masalubong ang kanilang mga mata, ay nakita ni Fatima na nakasimangot to sa kanya. Ngunit agad namang umiti na maluwag na makita si Hendrix. Hendrix, hi! Bati ni Jewel sa binata. Tumangulang si Hendrix habang iniwas ang tingin nito kay Jewel. Ma'am, dito po tayo. Sabi ng bakla kay Fatima. Okay. Pero pwede ho bang pumunta muna ako sa ladies room? Wika ni Fatima sa kausap niyang bakla. Okay po ma'am. Sagot ng bakla, sabay turo nito sa direksyon ng ladies room. Matapos umihid si Fatima, ay naghugas muna siya ng kamay at yun naman ang pagpasok ni Jewel. Hindi naman to nag-CR, kaya alam ni Fatima na sinundan talaga siya ng babae sa loob. Fatima, right? Tanong ni Jewel nang bahagyang umarko ang kilay nito. Tumango lang si Fatima dahil ayaw niya makipag-usap dito. Papalabas na sana siya ng ladies room nang muli magsalita si Jewel. Nakakasiguro ka ba talaga na mahal ka ni Hendrix? Well, sa pagkakaalam ko, hindi pa rin nakaka-move on si Hendrix sa akin. Wala lang. I'm just concerned sa'yo dahil baka ginawa ka lang yung panakip butas. Kampanteng wika ni Jewel habang nagre-retouch to ng kanyang makeup.
Alam mo bang hindi kayo bagay ni Hendrix? Diretsahang sabi nito kay Fatima. Ang galing mo rin naman pumili yan, no? At isa pang bilyonaryo? Biglang kumulo ang dugo ni Fatima sa mga sinabi sa kanya ni Jewel. Hoy miss, ano bang kailangan mo? At nagpapasaring ka? Naiinis na tanong ni Fatima. Wala lang. Sinabi ko lang sa'yo na hindi kayo bagay ni Hendrix. At sinong nababagay sa kanya, aber? Ikaw? Tuluyan ng tumaas ang boses ni Fatima. Fatima, for your information, ako lang ang babaeng minahal ng labis na Hendrix. At kahit hanggang ngayon, mahal pa rin niya ako. Kaya kung ako sa'yo, huwag mo nang ituloy ang kasal at masasaktan ka lang. Dahil babalik at babalik pa rin si Hendrix sa akin. Buong yabang na sambit ni Jewel. Os talaga? Paano ka naman nakakasigurong babalik siya sa'yo? Hawak mo ba ang puso niya? Minahal ka nga niya, pero noon yon. At ngayon, hindi na. Matapang na sagot ni Fatima. Biglang kumunot ang noo ni Jewel at ang mukha nito'y hindi na kayang ipinta dahil sa sobrang pagkayamot. Ngunit hindi pa rin papatalo si Fatima. Akin lang sa Hendrix, Fatima. Naiintindihan mo ba? Walang sino mong pwedeng magmay-ari sa kanya. Kaya babawiin ko siya sa'yo. Galit na sigaw ni Jewel at pinihit ang doorknob, saka padabog na lumabas ang ladies' room. Habang si Fatima naman ay palihim na napangiti dahil nagtagumpay siyang galitin si Jewel. Bumalik siya sa loob dahil alam niyang naghihintay na sa kanya ang bakla na magdidisenyo sa kanyang bridal gown. Ngunit nakita niya si Jewel na halatang nakikipaglandian kay Hendrix. At kahit pilitong iniwasan ng binata, ay patuloy pa rin isinisiksik nito ang kanyang sarili. Gagat-agat ang Jewel na to. Pabulong na wika ni Fatima. Na makalapit na si Fatima, ay bigla niyang hinawakan ang kamay ni Hendrix at sadyang isinandal ang ulo nito sa matipunong dibdib ng binata. Babe, gusto kong ikaw yung pumili ng disenyo ng gown ko. Buong lambing na wika ni Fatima. Alam niyang nagtataka si Hendrix sa mga kinikilos niya. Ngunit buti na lang at agad na naunawaan yun ng lalaki. Mas lalo pang ginalingan ni Fatima ang pag-arte. Ngayong alam niyang nakatingin sa kanila si Jewel. Natitiyak niyang nag-aalboruto na to sa sobrang pagkainis. Hendrix, birthday ko bukas. Punta ka ha? I won't take a no for an answer. Wika ni Jewel at hinawakan nito ang kamay ng lalaki. Agad namang nakaisip ng paraan si Fatima at bahala na kung ano sasabihin ni Hendrix sa kanya. Babe, may lakad tayo bukas, diba? Masuyong wika ni Fatima at siniil ng halik si Hendrix. Saglit na nagulat ang lalaki, ngunit mayat maya gumanti na rin to ng halik sa kanya na akala nila ay sila lang dalawa ang tao sa mundo. Kung hindi pa nila narinig ang pagdikihim ng bakla, ay hindi pa sila matauhan na naroon pala sila sa loob ng butik at may nakakakita sa kanilang paghahalikan. At dito na po nagtatapos ang 11 kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.